vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cash or install, namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, matalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at tabo, parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosif babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan.
Maganda pong umaga sa bawat nakikinig ngayon at nanonood sa ating programang Prayer and Counseling. Ito muli si Pastor Aloy, makakasama niyo for 1 hour na tayo po ay patuloy po mag-aral at tayo po ay talagang i-actual po natin ang pinag-aaralan po natin na prayer. Kasi po ito po ang kailangan po talaga ng mundo ngayon. Kaya ang ating bansa ngayon, napakagulo na po. Nakasulat po lahat yan. Kaya po tayo po mga anak, mga lingkod ng Diyos o kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat po talaga tayo ay laging manalangin. Huwag po natin pagsawaan ng panalangin. Sapat ang panalangin po, ipinaparating natin sa puso ng ating Panginoon ang ating mga kabigatan dito sa lupa. Grabe po ang nangyari ngayon. Tingnan nyo po kung anong nangyari ngayon. Yan po ay talagang nakasulat po yan. Kaya hindi na po tayo dapat ignorante sa ating mga nararanasan sa mga panahon nito, kundi ang gagawin na lang po natin ay lumapit kay Lord, ipagkatiwala sa Diyos ang datang bagay. Unang-una po ay bago tayo magpatuloy ng ating programa, last June 15 po, nagkaroon po tayo dito ng National Repentance po. Grabe po ang ginawa ng Lord. Kung yung mga nandoon talagang bukas ang puso po sa ginawa ng Lord, talaga pong hindi natin makakalimutan lagi ang ginagawa ng Panginoon na ito'y ikakabuti po natin. Lalo po ang katawan niya na ito'y kanyang inaasahan, na ito ay talagang magdadala ng kanyang kapangyarihan at magdadala po ng kaligtasan, kalayaan, na gagamitin po ng ating Panginoon. Unang-una, pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa ginawa niya. Last June 15 po, at nagpapasalamat din po tayo doon sa mga taong ginamit niya. Nagaring pa po ito sa Angeles, Pampanga po, si Pastor Otes at sa kanyang grupo. Salamat po. Maging yung mga taong, ito po ay talagang, may mga representative po tayo from different part of Bicol. Mayroon pong galing may dumating pong from Masbate po, Kamsur, Kamnorte, wala po, Sorsogon po at saka yung Albay. So, napagpala po tayo ng ating Panginoon. So po, subalit, dapat po ay talagang kinapagpala tayo sa programa o sa activity ngayon, kailangan po patuloy po tayo manalangin sapagkat kapag tayo po nalangin, sabi nga po ng Lord sa 2 Chronicles 7:14, kung ang kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan, magpakababa. Ano po yung magpakababa? Kailangan po tayo, aminin po natin na kung wala ang ating Panginoon, wala talaga tayo magagawa. Pangalawa po, yung manalangin. Yun talagang command po, sabi nga sa unang Tesalonica, lagi po tayo manalangin. Bakit lagi tayo manalangin? Sapat kailangan po natin ng divine intervention po ng ating Panginoon. Pangatlo po, i-priority po natin si Lord. Kasi kung nasa kamay ng Lord, nasa palad ni Lord lahat ang ating pangailangan, siya talaga ang kailangan natin. Kailangan natin ang kapwa natin, pero po lahat po nasa palad ng Panginoon. Kung siya lang lagi po ang ating ipaprioridad, kukonsultahin, tatanungin po, ihintayin ng mga gusto niyang ipagawa sa atin, hindi po tayo mabibigo at talagang hindi po tayo matatakot sa nangyari ngayon. At ang pang-apat po, yung ang talagang ang mga taong tinawag niya sa pangalan niya, dapat matuto itong magsisi po. Hindi na yung binabalik-balik ng kasalanan. Yung nahayag po sa puso ko, sabi ng Lord, itong mga uling araw na ito, maging ang mga Kristiyano, ipagpapalit siya sa kapirasong tinapay. O ano pong nangyayari ngayon? Di ba, dapat talaga yung bang kailangan po natin ng pera, kailangan po natin ang mga material na bagay, pero sa pamamaraan po ng Lord, hindi po sa pamamaraan po ng mga abilidad po natin, kundi matuto po tayo magtiwala kay Lord. Hindi sa ating kakayanan, hindi po sa ating mga pamamaraan. O, di ba, maski tingnan nyo po ngayon kung anong nangyari sa gobyerno, kaya alam mo, dapat talaga ma-rise up talaga ni Lord ngayon, yung mga Daniel Spirit, saka Shadrach, Meshach, Abednego, na hindi po talaga ikukompromiso si Lord. Hindi si Lord ikukompromiso. Tingnan nyo po, ang naging buhay po ni Daniel po, hindi ba, prayerful kasi siya, kaya talagang nanindigan po siya sa tamang paninindigan.
hindi po siya natakot sa tao, kundi ang kinatatakutan po ni Daniel ang Panginoon. Maging yung tatlong kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya mga prayers ko po sa mga uling araw na ito, yan po ang i-rise up ng Lord. Ang yang ilagay ni Lord sa mga nasa pamunuan, una sa spiritual na pamunuan, maging sa panggobyerno po natin. Kasi kung hindi po righteous person at mayroon pong paninindigan at may matapang po ito, na ang ipinag-atapang-tapang po nito, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na hindi po mapahiya ang ating Panginoon. Kaya po, uusad po ang ating bansa. Pero po, may pag-asa pa po tayo dalang Panginoon po, hindi naman talaga tayo iiwanan, hindi tayo pawain magpakailam. Itong mga gumagawa ng katiwalian, may angganan po yan. Sabi nga salita, anong itinanim natin ay aanihin po natin. Amen po. So tayo po ay munang manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang gawin kundi tumawag po sa inyo. Sapagat ang tumatawag po sa inyo, pinakikinggan mo. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, kung kami, Lord, patuloy magpakababa, patuloy kaming manalangin, patuloy po namin hanapin ang iyong mukha at talikdan ang kasamaan kayo po Ama namin sa langit, makikinig, magpapatawad at magpapagaling. Gusto namin, Panginoon, maging maayos ang aming mga relasyon sa inyo, na hindi po namin kayo, Lord, itatwa sa pagdating po, Panginoon, ng panggigipit, Panginoon, ng kaaway. Lord, hindi kami matakot sa mundong ito, kundi ang katakutan po namin. Kayo, dahil kami, Panginoon, mayroon po mga destinasyon na pagdating ng araw, 2 lugar ang pupuntahan po namin. Alam po yan ng simbangan ng 2 lugar na yan, Panginoon. Kaya nandito pa po sa lupa, may workout po namin sa biyaya mo ang aming kaligtasan. Na hindi kami, Lord, basta lamang matakot, hindi kami masindak, Panginoon, kundi mabigyan po kami ng isang klaradong direksyon, Padre God, na tunay nga, Panginoon, ang pagpasok sa iyong kaharian ito po ay napakakitid, Panginoon. Subalit ang papunta, Lord, sa kapamakan ito po ay malawak. Na libre kaming gawin kung anong gusto, Panginoon, but Lord, ang sabi mo nga, Lord, sa iyong salita, ang walang kabanalan, hindi po namin yung makikita ng iyong mukha. Sa umaga pong ito, maraming salamat sa mga nagsusuporta, Lord, sa programang ito, sa mga nananalangin, Panginoon. Ganoon din po, Lord, itong radio station ay, Lord, na binuksan po, Panginoon, para, Lord, may bahagi po ang programang prayer and counseling, may bahagi, Lord, ang salita mo doon sa mga taong hindi pa po nagkaroon ng personal na relasyon sa inyo. Maabot po sila, Lord, ng pagmamahal mo. Maabot kami lakat ng repentance, Lord. Maabot kami, Panginoon, ang kaligtasan. Panginoon, ito po, Lord, ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Wala ka pong winitold anything for us dahil sa pagmamalang Ama sa amin. Kaya sa umaga po ito, salamat po, Banal na Espiritu, na ikaw mismo ang mangungusap, ikaw mismo magtuturo through the Word of God. Instrumento lamang ang iyong lingkod na gagamitin mo. Maraming salamat po, Diyos. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos, malaya ka pong mangusap, malaya ka po doon magpalakas sa iyong bayan sa pamagitan po ng salita, sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan, sapat ang salita, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Salamat sa umagang ito. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, maraming salamat po sa mga nandiyan na ngayon, Pastor Anida, kumusta po si Sister Rene, at ang iba pa ay salamat sa mga sa pagsuporta niyo po sa programang ito at mayroon pang mga iba. So sa umaga pong ito ay bakit tayo talagang dapat manalangin ng manalangin? Kasi po, grabe na po, yung mga nakasulat po sa Bible, nangyari na po. So para tayo po ay mapasaan po natin ang lahat na kakaharapin po natin. Talagang wala po tayong ibang gagawin kundi manalangin. Sa patingnan niyo po ang Panginoong Hesus, siya po naging ehemplo po. Siya po ay nung bumaba sa lupa, naging tao, 100% na tao po siya. Paano niya po napagtagumpayan ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Talaga po nagkaroon po siya ng preparation po. Na bago po siya marap sa krus, talaga po naging determinado po siya. Bakit po naging determinado po siya na pumasok sa krus? Sapagkat po talagang dinala po niya ito sa panalangin. Lagi po niyang kinakaugnayan ang Ama sa langit. Lagi po siyang umiiwalay sa mga disciples
at pumupunta po siya sa ilang o kaya sa bundok para Lord para kaugnayan ang Panginoon ang ating Ama sa langit para makayanan niya po ang kakaharapin niya. Wala naman po siyang kasalanan, di po, bakit tayo po ay talagang makasalanan sapagkat yung kasalanan ng ating unang tao, ito po ay nakapasok sa mundo, wala po tayo nagkasala. Kaya talagang kailangan po natin lumapit sa ating Panginoon through prayer. Kasi po kung hindi po sa biyaya ng Lord, hindi po natin ito makakayanan. Si Jesus Christ on the begotten Son, pero po 100% tao siya. Ginawa niya, siya po ay nag-ayuno, siya po ay laging nananalangin. Sa panalangin, lagi po niyang kinakausap ang Ama kung ano po ang dapat gawin niya. Dahil sinabi nga niya na kung ano lang naman ang ginagawa ng Ama, yun ang ginagawa niya. Kung ano lang sinasabi ng Father, yun din ang sinasabi niya. So, dapat tayo nga po, ang dami nating kahinaan, ang dami nating kamalian, ang dami nating pagkukulang. So, dapat talaga lalapit tayo sa ating Panginoon. Lalo na po dito, bakit tayo dapat manalangin? Tingnan nyo po, ang mga nakasulat nangyari na. Muli po natin ipahayag ngayon ang Matthew 24. Dito pa lang sa verse 1 po, sabi niya dito sa Matthew 24, sabi niya, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay guguho. So si Lord, bago pa nangyari itong mga talagang mga hindi natin maintindihan, may mga paalala na po siya. Darating araw, yung mga building na yan, iguguho yan. O, paano hindi po tayo maghahanda na lagi po natin kakausapin ng Lord, na mayroon na po siya mga paunang salita, na talagang tinuturuan na niyang kanyang bayan o kanyang mga mahal na mga anak niya na talaga po ito'y dapat talagang lumapit sa kanya. Hindi gagawa ng anumang bagay na hindi mo na siya konsultahin, hindi mo na siya kausapin. Ito ang gusto ng iparating sa atin ng Lord. Sa kayong mga ganyan na mga lindol na yan, nakasulat lahat yan. Kaya lang naman natin hindi naintindihan, hindi tayo nakakahanda kasi hindi naman natin binabasa yung mga nakasulat. Amen po. Na nagugulat na lang tayo, nabibigla tayo, samantalang may mga pauna na maski po diyan sa first, hindi ako nagkakamali, tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 3. Lahat po nakasulat po yan. Kaya lang po, 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5, tingnan nyo po ito. Kaya kung mayroon kayong mabalitaan, ipinagbili na yung posisyon. O, nakasulat po yan eh. Sabi dito, dapat mong malaman na sa mga uling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa lapi, palalo, mataas, mapagsamantala, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y maging walang pagmamahal sa kapwa, walang mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil. O, di ba? Dalos-dalos, mga mayayabang, maibigin sa mga kalayawan sa alip na maibigin sa Diyos. O, nakasulat po lahat. Kaya kung nakita natin na mas pinalagan yung sarili, nakasulat eh. Kaya ano lang talagang dapat itatapat natin doon para tayo mismo, maski tayong mga lingkod ng Diyos, magampanan po natin na mayroon pong katapatan, mga responsibility ngitang sa atin, Lord. Matuto talaga tayong lumapit kay Lord. Matuto po tayong i-prioritize si Lord. Matuto po tayong manalangin. Kaya tingnan niyo po si Daniel na maski may decree na po noon,
di pa rin siya nagtago. Ginawa pa rin niya ang dati niyang ginagawa na siya po'y nananalangin po 3 times a day. Kaya nung siya po ay talagang pinantulutan ni Lord ang matinding pagsubok, napasahan niya po yun. Bakit? Kasi lagi siyang lumalapit kay Lord at doon sa nung tapon siya sa kulungan ng mga leon, sinamaan siya doon ng Diyos. Kaparo din po ng 3 Hudyo na ito'y 7 times pinainit po yung pugon, pero po ki isang iblang buhok, ki amoy ng usok, wala pong naamoy. Naamoy yung mga kasama nila noon sapagat po protektado po sila ng Lord. Kasi itong panahon na ito, nasa mahuling araw po tayo, grabe po ang mangyari dito. Bakit po? Talagang titingnan talaga, ipapahintulot ni Lord ang matitinding kakarapin natin para po makita ni Lord kung sino talaga ang mananatili sa Kanya. May word baga si Lord. Sabi niya, kung sino ang makatiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Kung hindi ni Lord paikliin ng panahon, wala pong maliligtas. Kung baga sa sinasadigsig po tayo masyado sa panahon na ito sa iba't ibang klaseng pagsubok. Sinasadigsig po ang ating gobyerno, mga opisyal sa gobyerno, Panginoon, sa gobyerno, para makita ng Lord kung sino talaga ang mga inanuin niya po na ito po ay maninitili hanggang sa pagbabalik niya. Kaya nga po yung nahayag po sa puso ko ng Lord na nung nagtatanong ako sa Kanya, sabi ko, bakit mag-aayuno po ng ganitong ilang araw? Sabi niya, I'm now prepared, inahanda ko na ang warrior bride. Ang tanong ko sa Kanya, bakit may warrior pa, hindi lang yung may bride lang? Ang warrior po, lumalaban po. Ipinaglalaban po ang pananampalataya hanggang sa kamatayan. So, ang hirap makahanap nito. Kaya tingnan nyo po, marami po tayong nalalaman na Kristiyano. Anong nangyari? Kasi po, nandun pa rin po, sabi dito sa verse 1 ng sa mga uling araw, dapat mong malaman na sa mga uling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sarili. Kung nangyari na po, wala nang pakialam. Kay Kristiyano ngayon, kay mga pastor, kami mga pastor. Minsan wala naman kami pakialam doon sa kapwa namin pastor. Sinisiraan pa nga namin. Inaagawan namin ng tupa. Kaya makasarili. Ano pa yung sinasabi dito, dapat tayo manalangin. Maibigin sarili, maibigin salapi. Hindi ba o? Nalok ng ganito, tapos na. Kalimutan na si Kristo na nabuyubay sa krus. Minsan ang mga gawain, ginagawa natin money making. Dapat makinig tayo si Lord. Kausapin natin si Lord. Ano ba, Lord, ang dapat kong gawin na hindi kita may pahiya, na hindi kita makompromiso. Kasi po ngayon, yung national prayer, national repentance talaga noong June 15, delegate sa akin yung hihingi ng tawad ang kasalanan ng simbahan. Talagang pinakinggan ko si Lord kung ano yung mga kasalanan na dapat i-confessal during that day. Yung unang-una yung binigay niya yung masyadong proud po ang simbahan. Very proud. Pag nalagay sa posisyon, dapat lang talaga may posisyon natin si Lord, hindi yung mga sarili natin. Amen, yung grabing compromising of the church. Kaya huwag na tayo magprasalita, gawin na lang natin yung tama kasi huwag na natin mapaya si Lord. Ngayon lang grabe itong nangyari sa bansa. Kaya tayo manalangin, makahabagan tayo ng Lord. Kasi maski dito sa Albay, kaya pumunta dito yung mga taga Pampanga kasi dito sila Lord, inil dito yung national repentance. Sabi ko, bakit dito yan ninyo inil? Hindi pa dapat sa NCR. Sabi nung pinaka-vision keeper nung
deep intercession prayer movement. Hindi ko rin alam, pastora, pero basang urgently ang instruction ng Albay. We call, pero mismo dito sa Albay. Ang inano sa kanila, Lord, dahil yung mayon volcano hindi natatapos ang eruption. Bakit po pinapahintulutan niya ng Lord? Pinagising na po niya, una po ang simbahan na manumbalik sa kanya. Kasi ang simbahan ngayon ang lalamig. Bakit po? Sa maraming concern. Imbis po na lumapit kay Lord, na manalangin, ipagkatiwala kay Lord ang lahat ng bagay. Tinutulungan si Lord, abilidad ng tao. Alam mo yung inimpress ni Lord sa puso ko, sa kanya lang magtiwala ngayon. Huwag na magtiwala kanino man. Huwag magtiwala sa sarili. Huwag magtiwala sa kakayanan ng tao. Huwag magtiwala kung kanino, kundi sa kanya lang. Dahil kapag totally tayo po sa kanya nagtiwala, alam niya ang gagawin. Tingnan mo po dito. Naibigyan sa lapi, palalo. Na-reveal po ito sa kanyang mapagmataas, pagsamantala. O, alam mo, sa gawain. Binigyan tayo nilang gawain. Hindi naman natin dapat pagsamantalaan kung yung tayo po ipinagkatiwalaan ng isang tao. Kasi yung, wag mo nating sirain yung tiwala na ito'y ginamit ng Lord. Di yung maski isang kusing. Alam mo, yan ang tinuturo talaga sa akin ng Lord na be a blessing, not a burden. Yung kung anong pwedeng counterpart mo, counterpart mo. Unang-una yung ipranalangin ng gawain. Pangalawa, yung nandun ka, na sumusuporta ka. Pangatlo, yung kung mayroon kang pwedeng ibigay sa resources na makabawas-bawas dun sa nagpapagtakbo ng gawain, dapat gawin po natin yun. Hindi po tayo yung nandun lamang para yung pakita tayo, pero yung mayroon kang counterpart na mapalakas lalo ang katawan ng Panginoon. Ano pa po? Pagsamantala sa mga magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Marami ngayon, ungrateful tayo sa Lord. Maging yung mga taong ginamit ka, nung makaangat-angat, ang grateful na po yun. Dapat hindi po natin ang ginagawa. Kasi po, may mawarin na, ito manguling araw na ito mangyari. That aware na po tayo nun. Dahil po ay alang-alang nilang po sa pagmamahal natin kay Lord. Sabihin pa nga dito sa magiging walang pagmamahal sa kapwa. Wala yung mga makasarili na. Walang mabag. Pampaniri ng puri, walang pagpipigil sa sarili, marakas at sariling at walang pagpapalaga sa mabuti. Sila magiging mga taksil. Taksil baga. Parang si Judas, kaya nga ngayon nakakakilabot nga yung mga nababasa ko ngayon sa post na ginagawa ng Judas is the Lord. Meron ba yun? Parang nalalapasta nga na masyado yung pangalan ng Panginoon. Bakit po? Hindi po tayo naging maingat. Dapat maging maingat tayo sa pagdala natin sa pangalan ng Panginoon. Hindi tayo mga perfectong malingkod ng Diyos, kundi ingatan natin ang pangalan ng Jesus na hindi po ito nadudungisan sa ating mga kahinaan. Paano natin magawa yun? Lumapit po tayo sa Kanya. Konsultahin natin siya sa latang gagawin natin. At sundin natin mga sinasabi niya at tiyak hindi po tayo magkakamali. Kasi kung gabay po niya, well, hindi po tayo magkakamali. Padalos-dalos, mayayabang maibigin sa kalayawan, sa handip na maibigin sa Diyos. Ito po, sabi pa nga dito, sila'y nagaanyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Sabi pa nga dito ng Bible, iwasan mo ang ganitong uring mga tao. Si Lord, kung nakita natin mga ginagawa ng kapwa natin, ipaalalahanan natin, ipag-pray natin. Kung hindi yan nababago, iwasan na natin. Kasabi ng Lord, iwasan ng ganitong mga tao. Kasi kung hindi mo yan na iniwasan, makukontaminate ka. Ako talaga meron akong mga talagang masyado akong sinaktan. Pero sabi sa akin ng Lord, wag ka lang, sabi ko Lord, na-offended ako tapos naiinis ako. Sabi ng Lord, pwede kang magalit pero wag kang magkasala.
iwasan mo na lang yung mga tao yun na wala nang ginawa, kundi hanapan ka ng butas. Kaya, yung iwasan, kasi meron sinasabi sa Lord, iwasan mo ang ganitong mga tao. Pero hindi, kung iniiwasan mo, hindi may ibig sabihin, hindi mo sila gusto, pero nag-iingat ka na lang para maparangalan mo ang ating Panginoon. So tayo po sa mga uling araw na ito, grabe po ang mangyari. Kung hindi po tayo talaga nalapit kay Lord, ewan ko lang kung saan po tayo dadamputin. Talagang mararanasan natin yung mga bagay hindi pa po ito natin naranasan. Kaya kung lalapit tayo kay Lord, ipagkakatiwala natin kay Lord ang lahat ng bagay. Makikita mo po yan na siya na mismo iniiwas ka, siya na mismo ay gumagawa ng mga paraan na talagang hindi tayo makontaminate ng mundong ito. Grabe ngayon. Ipag-pray po natin ngayon ng ating bansa. Ipag-pray po natin ang mga government official. Tingnan nyo po ang nangyari po sa Senado. O, hindi ko na kailangan elaborate sa inyo kung ano mga nangyari. Yung isang senador tuloy na talagang mas pinili pa niyang makulong siya. Kaysa hindi niya panindigan ang sinumpa niya sa ating bayan, sa ating bansa. Pero yung mga inaasahan natin, kaya wag talagang magparaas sa tao. Dahil ang tao, pabago-bagong isip, pero ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang mga plano. Sabi nga, ang Diyos ay yung kung siya noon, ngayon, at mga sa darating siya pa rin. Pero ang tao, madalian masilaw. Madaling masilaw sa posisyon, madaling masilaw sa ginto, madaling masilaw sa pera. At yan ay takot yan, mapaya. Hindi siya takot na mapaya ang ating Diyos na dinadala po natin. Kaya po, grabe po ang bubunuin natin sa prayer. Dapat ipag-pray po natin ang tatlong yung executive, legislative, at judiciary po ng ating bansa. Na si Lord Comeros. Pero ako naniniwala, anong gawin ng tao? Pinapaintulutan niya ni Lord pansamantala, pero si Lord kikilos yan. Kasi wala akong nakita sa Bible o nabasa sa Bible na pagkasalanan, sasagutin mo yan kay Lord. Makakatago tayo sa tao, pero hindi po pwede tayong magtago sa Lord. Kilala po niya tayo. Bilang ng buhok natin, bilang po niya ng Panginoon. Yung araw natin dito sa lupa, numbered po yan ng Lord. Kaya kung tayo po, gusto natin talagang makasama siya. Sa biyaya po niya, gagawa po tayo ng tama. Sa biyaya po ng Diyos. Para makagawa tayo ng tama, may panahon po tayong makipag-usap sa ating Panginoon. Hindi puro trabaho, hindi puro ministry, kundi po dapat ang ministry po natin, ang unang ministry mo, to stay in the presence of God. Konsultahin ang ating Ama sa langit, makipag-ugnayan sa Kanya, hindi ito napaka-hasty o masyadong apurado sa ginagawa. Dapat marinig natin si Lord kung ano muna ang gusto na niyang gawin para sa atin bago tayo gumawa sa kaharian niya. Hindi po tayo nagtatayo ng sariling kaharian. Ang tinatayo po natin, ang may iusad po natin, no other than po yung kaharian ng Lord dito sa lupa. Kasi po, at ang gusto po ng Lord, ang kanyang mga lingkod, hindi po siya ikinokompromiso. Yung mga lingkod niya nagtitiwala sa kanyang lubusan. Paano po ito magkapagtiwala? Di man natin masyado siyang kilala. Makikilala lang po natin siya kung mayroon po tayong sapat na oras, kilalanin siya. Saan? Sa prayer po. Sa word. At yung gampanan po natin, yung mga responsibility po natin na natanggap. Pareho ng halimbawang responsibility. Manalangin ka lagi. Pangalawa po, gampanan natin yung Matthew 24 verse 14. Ibahagi ang salita maging sa Matthew 28. Yung mandate po niya, abutin ang mga
kaluluwa na hindi pa po naabot, i-disciple ito. Para pagbalik niya, ito ay mayroon po siyang maratnan na mga kaluluwa. Kung hindi po natin yung gagawin, paano po? Paano po? Ang harapan natin kay Lord. Ang gusto ko pong iparating sa inyo, ito po, revelation ko ito personal. Ang i-accounting po natin kay Lord, oras. Saan ba natin i-spend yung 24 hours, one day? At yung talino o talent na binigay sa atin ng Lord. Pangatlo, ano bang ipinagkatiwala sa atin ni Lord? Di ba, trabaho, negosyo. Dapat yan, kaano mo dyan si Lord, kapartner mo dyan. Hindi mo yan susulunin, hindi yan binigay sa ni Lord para sa iyo lang, kundi binigay ni Lord para mapalawak ang kanyang kaharian. Sa kalalahanin po natin, itong mga nakasulat sa Bible, nangyayari na po. Maski sa Matthew 24, balik tayo po doon. Matthew 24, sinasabi na niya lahat. Kaya itong mga dumarating na ito, naantig po ako pero nakasulat eh. Basahin natin dito nung nag-uusap dito sa verse 3. Habang si Jesus ay napaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba ang magiging mga palatanda ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tinanong nila. Anong sagot ni Jesus? Verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ano yung gusto ng Lord iparating sa atin? Tinatanong siya ano yung mga palatandaan pero nag-warning sila, mag-ingat kayo sa mga doktrina, mag-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo. O, halimbawa, ang pag-Sunday, hindi mo yan ino-honor si Lord pag-Sunday. Paano ka ngayon kay Lord? Binayodate mo. Kung siya nga, nagpahinga po siya ng ikapitong araw ng kanyang paglalang ng paraiso. Kaya hindi tayo magpapara-justify na yung hindi okay lang yan kay Lord kasi hindi ko man si Lord naririnig. Pero nababasa natin ang sinasabi niya. Pero hindi natin ina-apply. So, ito ang sagot na Jesus. Sabi niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila ng Kristo at marami silang mailigaw. Ito pa po, verse 6 po. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yun, bangamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Nakita ba natin ngayon, di may gera. Nagigira yung Israel sa kayong Iran. Nangyayari pag ang mga nakasulat talagang totoo yan. Kasi ang Diyos nagsulat yan, totoong Diyos yan. Amen po. Pero sabi ng Lord, hindi pa katapusan ng mundo yan. O ano pala, maglalaban-laban mga bansa at ganyan din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom. Hindi pa nga nagkakaroon ng tagutom pero may mga area na pong wala nang makain ng tao, lalo dito sa bansa. Dahil grabe po ang corruption ng bansa. Kristiyano talagang nakakaya sa harapan ng Lord. Kaya nga po nung National Prayer Repentance, grabe po yung naramdaman ko that time na nag-move talaga ang Holy Spirit na nireveal niya sa bawat puso na dapat magkaroon talaga tayo ng genuine repentance na mahiya tayo sa ginagawa natin sa harapan ng Lord. Hindi na natin balik-balikan ang dati nating buhay sapagkat sabi nga niya, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang lahat ng lumang buhay ay wala na. At hindi tayo papanig sa ginagawa ng sa kasamaan ng tao, kundi
tayo nasa liwanag. Kaya natin ang liwanag ng Diyos na dala po natin matanglawan po ang mga tao sa kapaligiran natin na wala pa po silang tamang relasyon sa ating Panginoon. Ano pa yung sinasabi dito? Lindol, hindi ba? Itong lately lang sa Jinsan, dami pong namatay din dahil sa lindol. It's good, hindi po gabi ang lindol na yun. Kasi kung gabi po yun, ewan ko lang. Kung ilang mapipinsala doon. Kasi nakita ko talaga po yung Jollibee doon sa Jinsan. Galing po yung parang galing sa ilalim yung pagyugyog. Dumapa bagay yung building na yon. Pero sabi ng Lord, hindi pa yan. Ang lahat ng ito ay sabi niya, ulitin ko, ang mga bansa magtatagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na natulad ng isang babaeng nanganganak. May mga waring na si Lord, magkakalindol, magtatagutom. Tayo kung hindi pa tayo ngayon nagugutom, it's because of the grace of God. Pero darating araw, pag nag-reign po ang Antichrist, maski pa mayroon kang pangbili, kung wala kang tatak ng 3-6, hindi ka rin makakapagbili. Hindi ka makabili at hindi ka makapagpabili. Hindi ka makapag-negotiate, hindi ka makatrabaho, hindi ka pag-magnegosyo. Maliban, magpatimbre kang 3-6, ay maraming matitimbrahan. Kasi wala naman silang determinasyon na masinusunod ang tao, masinusunod ang sarili kaysa Diyos. Ito yung grabing na-reveal po sa akin ni Lord last June 15. Grabe po yung iyak ko before the Lord. At talagang yung dinadala po niya ang tao ngayon sa tamang sa realization, kagaya po yung gusto ni Lord na repentant of the heart, yung kagaya po nung sa prodigal son. Anong naging son niya? Nung prodigal son, dati mayaman ng pamilya, hindi po siya nagkulang, marami silang alipin sa bahay. Iningi niya po yung kanyang mana, hindi pa napapanahon. Anong nangyari po? Nilustay niya ng ibang lugar siya. Nung nandun na po siya, naghirap siya, nawala lahat ang minana niya. Na-realisar niya na mali yung ginawa ko. Nagkasala ako sa Ama sa langit at nagkasala din ako sa aking Ama. Ako'y uuwi na. Ako'y babalik na. Gawin na lang niya ako. Hindi naman niya ako tanggapin bilang anak niya, kundi isang katulong na lang. Basta lang ako kumain. So, yun ang totoong talikudaran na natin yung dapat talikdan. Hindi na po tayo magpara-please ng tao. Minsan tayo takot sa tao. Minsan takot tayo sa Diyos. Tao ang kinatatakutan natin. Baka magalit. Hindi natin naisip, kung ang Diyos ang magalit, saan tayo dadamputin? Kung tao, may angganan lang yan, pero ang Diyos kapag nagalit sa atin, paano po? Tapos pag-isipan po natin masyado itong ating mga ginagawa ngayon. Na pinapabayaan natin ang relasyon natin kay Lord dahil sa tao. Alam mo, ito yung inimpress sa heart ko ng Lord. Huwag natin si Lord ipagpalit kanino man. Dahil niyang magiging abalang yan, alisin niya ng Lord. Sabi nga niya sa akin, lahat ng hadlang sa kilos ng banal na espiritu ngayon, aalisin niya. So huwag na natin hintayin pa na maalis yun. Imahal mo yan sa buhay. Kung yan ang aglan sa buhay mo, sa paglingkod mo kay Lord, si Lord lang nakakaalam yan. So maging maingat tayo masyado sa mga panahon nito. Huwag tayo magparaakala. Sigurado natin na sa pagbabalik ng Lord, tayo lahat ay makasama niya. Alam mo na ang Lord po ay sobrang pagmamahal niya sa tao. Pero po ang tao pag nakaangat ng kaunti, nakalimutan na kung sino nagpaangat. So, ang gusto ko lang iparating sa doon, huwag tayo maging ungrateful doon sa mga tao.
na halimbawa, naging blessing sa atin. Ginamit ng Lord, pero si Lord pa rin ang maparangalan. Huwag nating kalimutan ang mga taong yun sapagkat pag tayo naging ungrateful, hindi nga, akala mo lang, hindi tayo naging ungrateful kay Lord. Naging ungrateful tayo kay Lord. Kasi kung hindi mo ma-appreciate yung ginawa ni Lord, kung magamit lang siya ng tao para tayo po mapagpala. Pero kung ikaw inaangat ng Lord, kaya mo nang tumayo, dapat huwag nating kalimutan na mayroon yan si Lord ginamit sa atin. Amen po. Maging maging thankful tayo, maging grateful tayo kay Lord, even sa mga tao na ito ginamit sa atin. Huwag po natin ipagmalaki kung ano mayroon tayo kasi pahiram lang po yan ang Lord. Kausapin niyo po ang Lord kung tama ang mga ginagawa natin. Kasi nung national repentance sa atin noong June 15, grabe po talaga yung ginawa ni Lord. Yung ako mismo, iyang hiya sa harapan ng Lord. Kung tayo po ay hindi na po nakukonsensya, delikado na po tayo niyan. Hindi na natin nararamdaman kung anong nararamdaman ng ating Panginoon. Yung mga nababasa natin sa Bible, yung nasasaktan na natin ang Holy Spirit sa puso natin, hindi na natin yan nararamdaman. Hindi na natin nakikita na nasasaktan na natin masyado ang Holy Spirit sa attitude natin, sa ugali natin. Kaya nga nagpapaintulot si Lord ng grabe ngayon. Pagyayanig. Nakasulat naman po yan eh. Sabi niya kay Lord, sabi niya, yayanigin ko ang lupa at pati langit. Ang lahat ng mayayanig. Kailangan mayanig. Ibig sabihin, inaalis lang naman ng Lord yung mga hindi galing sa Kanya. Gusto lang ni Lord ibalik yung dating ibinigay niya sa atin. Yung restoration. Harap tayo kay Lord pagdating ng araw, kapatid. At talagang grabe po sa panahon na ito, preparation talaga ito. Yung nga mga taga Pampanga talaga sabi sa akin, nag-chat kami. Pag-alis daw niya dito sa Albay, nung umalis sila, 17 yata silang bumalik Pampanga. Ang lungkot daw ng puso niya. Ang lungkot ang puso niya, sabi niya. Nag-chat sa akin. Pastora, gusto kong bumalik sa Bicol. Sabi niya, either September or November. Sabi ko, kung ano na lang, September kasi unahan natin yung celebration naman ng Piña Francia. Sige po, ipanalangin po natin at kapag anong sinabi ni Lord na date ng September, doon po tayo. So, tingnan mo po itong hindi naman taga rito. Pero sabi niya kasi yung mother daw niya taga Ginubatan. So, nagkaroon din siya ng burden sa Albay. Nagkaroon po siya ng burden sa Albay. Pastora Lydia, kumusta na po? Miss you po. Sir Belen, Sowa, good morning po. Ito po yung mga lingkod ng Diyos na tuwan-tuwa din po ito kay Sir Belen Sowa kasi cross-line lang kami niyan sa telepono noon, yung telepono pang itim. Pero ngayon, ang buong asawa niya, mga anak niya, Christians na sila lahat. Nagpapastor na rin yung asawa niya. So, praise the Lord. Tuman si Pastora Lydia, salamat kasi sila po yung nagamit ng Lord sa Catanduan. Kaibigan ko po sila. Si Atty. Manny Lucero noon. Pag pumupunta yun dito sa Albay, sa Legazpi, lagi kami noon kasi intercessor din po niya ako. Sa radio program niya, sila din ang ginamit ng Lord doon sa Catanduanes. Kaya maraming simbahan na itayo doon. Kaya praise the Lord sa mga taong ito na ibinigay nila ang buhay nila kay Lord. Andun na po si Atty. Lucero sa heaven, pero kinontinue pa rin po ni Pastora Lydia yung gawain. Ngayon medyo nagre-rest po siya, siyempre nagkakaedad po. Pero marami pong simbahan nang naitayo
sa biyaya ng doon sa buong Catanduanes. Sila po ang nagsimula doon. Ang magaling na lawyer, glory to God. Pero po nung pinauwi po siya sa Catanduanes ng Panginoon, talaga pong iniwanan po ni attorney yung pag-practice niya. Iniwanan ang mga clients niya. Sinunod si Lord. Kaya naman siya po talagang glory to God. Siya po ang nagamit sa Catanduanes na nakatayo ng yung mga trinain niya. May mga kanya-kanyang simbahan. Maging yung kapatid ni Pastor Alidia, si Pastor Bani. Last time na pumunta ako doon, talagang sabi niya, Pastora, pakakainin ko kayo ng lunch. Nakita ko pinagpala na rin ang simbahan nila. May anak na rin siyang doktora, so praise the Lord. Glory to God. So tayo po ay, grabe po ang ginagawa ng Lord sa atin na pagpapala. Kung tayo po lamang maglilingkod kay Lord, kaya dapat talaga yun, tayo maging prayerful, worshipful, hunger and thirst with the Word. Kasi doon po sa Word tayo, sa Word po ang kapangyarihan. Bakit? Sa John 1:1, ang Word walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So, yung pamangkin ko, kumusta na kayo dyan sa Amerika? Nag-watch din po siya. So, tayo po ay grabe po ang gusto kong iparating sa inyo na dapat, ako pa kasi po ang binigay talaga sa akin ni Lord na gift, yung magpara-pray. Kaya talagang pag hindi po ang prayer ko quality, parang hindi ako mabubuhay, parang kulang ang araw ko. Yun po ang talagang Sabi niya, Mr. Belen, ginamit daw ako sa kanila kasi cross-line lang kami niyan. Sandali, sinirang ko siya ng Word of God. Tapos nagkikita na kami niyan. So, ang iningling niya po sa akin sa prayer noon, ipag-pray mo ang asawa ko na ma-born again din, mga anak ko, kasi gusto ko, ako at ang pamilya ko ay, lahat kami ay maglilingkod kay Lord. Totoo ngayon, nangyari sa kanya. Kaya nakaka-bless yan. Kaya minsan pag medyo ko yan, wala, silensyo yan, sinetchat ko na, kumusta na kayo? Parang part talaga sila ng puso mo. Kasi ang magkakapatid talagang, alam mo yung magkakapatid sa Panginoon, masigit po yun sa magkakapatid sa laman. Parang kung may nararamdaman silang medyo, ipapray ko po sila. Katapos magtatang, kumusta na kayo? Gusto ko kayong makausap. Yung parang, meron nga akong isang member sa church na lagi yun pupuntang Naga. Pag umalis siya, parang namimiss ko siya. Kasi napaka-ano yun, yung bang din siya masyado sa pastor na maski hindi naman siya perfecto, marami din po siyang kainaan. Pero po, namimiss ko siya pag yung matagal ko hindi nakikita. Sabi niya sa akin, ay pastora, para wala kami sa 21 sa anniversary ng church. Pero nung Wednesday dumating, sabi ko, akala ko nakaalis sa ngayon. Ay hindi, pinagpipray pa namin. Sabi ko, pag-pray natin na next week na kami makaalis mga after anniversary. Nangyari talaga, tuwang-tuwa naman siya. Punta naman siya on Thursday. Pastor Raul, answered prayer na tayo. Mag-stay kami. Nandito pa kami kasi nabigyan ng bakasyon yung asawa ko. Wednesday pa next week. So praise God. So parang yung mga sa heart mo, parang namimiss mo sila na kadugtong ng espiritu mo, kadugtong ng puso mo, mga puso nila. Kasi sa iisang Diyos nga ang ating pinaglilingkuran. So, thank you, Pastor Belen. Miss ko na kayo. Sa Pastor Raul, sa kayong sila Pastor Gino. Kumusta na po? Nasa Canada po yung mga anak niya at saka Amerika. Pero yung isang anak niya na pag umuwian dito, nakipagkita din yan sa akin na, Pastor Aloy, kumusta na? So, nakakatabang puso kasi lagi ko sila noon ipinipray. Yung sila mga lingkuran ng Diyos, hindi man po sila nakakalimot. Yun po ang grateful kay Lord na maging doon sa mga taong ginamit ng Lord. Ang mga taong yan ay simple. Pasalamatan natin si Lord sa mga buhay ng taong yun kasi talagang ginamit. Mayroon ako ditong isang pamilya, 8 taon kong ipinagpray. Pero grabe po, grabe talaga. So, tayo po, maging isang
toothpick lang binigay sa atin ng Lord. Let us be thankful to God, to those people na ginamit niya. Mga hindi sa malaking bagay. Kaya, pagpapalain ng Diyos ang mga taong hindi ungrateful ang karakter. Ang ito, Star Belen niya, ginamit ka po sa amin, sa akin. So, hindi niya yun makalimutan. So, pag ganun ang tao, i-bless niya kasi grateful siya kay Lord na yung maging sa tao, pero more ungratefulness natin kay Lord kasi si Lord ang gumamit sa tao. So, tayo po ngayon ay bukas po, anniversary po namin, 22 years na po ang simbahan. 22 years na gumapang po sa grabing pagsubok. Pero thank you, Lord. At nakatayo pa rin hanggang ngayon sapagkat maski po ang ginawa po ng kaaway sa simbahan, talaga pong talagang sa biyaya ng Lord, na talagang nakatayo po ang pangpastor sapagkat sabi ko, bahala ka na, Lord. Kasi itong mga taong ito, hindi naman ito tao ko, tao mo ito. Kaya yung ungratefulness na mas kanong ginawa mo. Kaya Sir Belen, hindi naman kayo nag-aisa ni Pastor Raul. Nangyari din sa simbahan ng Shalom. Pero bukas, 22 years na. 22 years na hardship. Pero praise the Lord. Ang pinakasusi lang namin sa church, mag-pray na mag-pray. Meron kaming prayer, meron pong mga nag-commit sa prayer from 6 o'clock to 6 o'clock in the evening. So praise God, nakatulong po yun. Saka ako talaga, 3 times din po ako sa biyaya ng Lord nakakapanalangin. Para Lord, para ma-cover yung mga taong gusto na rin i-cover sa panalangin. Lalo yung mga kapwa-lingkod na makayanan po namin lahat-lahat na kinakaharap namin sa panahon nito. So, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga nanood ngayon at sumusuporta doon sa programang itong prayer and counseling. Pagpalain mo po, Panginoon, itong mga taong ito, yung living water, si Pastor Raul, si Sister Belen, maging doon lahat, Panginoon, na simbahan nito sa Legazpi, yung mga pinagdaanan din po nitong living water, Lord, alam ko po, Diyos, hindi po yan alingid sa inyo. Salamat na lamang, Panginoon, na pinatibay mo ang lingkod na itinalaga mo dyan, na hindi po ito bumigay, kundi nagpatuloy, Panginoon. Yun po ang may paninindigan na inilagay niyo po. Naging strong lalo ito, Lord God, sa pananalig sa inyo, sa pagkapit sa inyo, sapat wala naman kami, Lord, ngayon pwede makatulong sa amin na makatayo kami, kundi ikaw lamang. Ama, maraming salamat din po, Diyos, sa mga simbahan ngayon na ituloy dumadaan, Panginoon, sa mga shekining, sa mga pagyayanig, iapol mo lahat sila, Panginoon, lalo na po yung GIL ngayon, Panginoon, na mayroon pong kinakaharap, na marami pong pumakalas, panalangin ko rin, Lord, na yung mga taong yun, na mismong na hindi po naintindihan, Lord, hindi po sila tumalikod sa inyo, kundi kung sila man po, Panginoon, dilipat, Lord, sa ibang simbahan. Panalangin ko na sila po'y makapanatili sa inyo, hindi po, Lord, sa pangalan ng ministeryo, kundi, Lord, sa relasyon nila sa inyo. Ama, maraming salamat din po ito. Nagaganap ngayon, Panginoon, sa Senado. In control ka, Panginoon. Anong gawin po, Panginoon, ng kaaway, i-expose mo rin, Lord, lahat ng katiwalian, lalo na po itong sa flood control, Panginoon. Ikaw lang nakakakilala sa mga taong yun, Panginoon, sapagat all-knowing God ka. Lord, expose ko, ikaw na po mag-expose, ang expose, Lord, na hindi ito mapagparatakpan ng tao sapagkat pwede namin itong takpan, Lord. Lord, subalit wala pong pwedeng makatakip sa exposure mo, sa nakikita mo, dahil Panginoon, pagkasalanan, mayroon po itong kabayaran. Sabi mo nga, Lord, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang ibinigay ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Magtago ang tao, Panginoon, ilalantad mo po ito, Lord God. Binibigyan mo lang, Lord, ng pagkakataon ng tao ma-realize, Panginoon, lalo na po ang mga Kristiyano na dapat doon hindi ikompromiso ang salita mo po, Diyos. Abutin mo sila, Panginoon, ng realization, ng repentance. Na itong hirap namin dito sa lupa, mayroon po itong hangganan. So, kung kami po, Lord God, o Diyos, may itapon, Lord,
sa kawalan, Panginoon, wala na doon pag-asa. Ano man pong gawin namin na pagsisisi, dito pa doon sa lupa, dito kami magsisi, Panginoon, para, Lord, matrabaho po namin ang kaligtasan na hindi kami mapahamak kasama po ang aming mga takanan. Maraming salamat din po, Lord, sa ginagawa mo sa Albay, sa Kabikulan, maging sa buong bansa. Lord, itong nangyaring corruption sa bansa, Lord, ikaw mismo, Lord, ang mag-expose. Ikaw mismo, Lord, ang magpahiya. Hindi po tao, kundi ikaw, Lord, sapagkat ikaw po ang nagmamayari ng bansa, Panginoon. Lalo itong mga media, Padre God, yung mga government official, national man, mga senador, mga congressmen, and women, Padre God, maging sa executive, Padre, ganun din po sa judiciary, Padre God, ikaw po may control. Na hindi po nila pag-aari, Lord, ang bansa. Ayusin mo po itong ombudsman, ayusin mo, Lord, itong Court of Appeals, ayusin mo, Lord, ang Supreme Court, ayusin mo mga regional trial courts, Lord, even, Lord, mga city courts, Lord, maging barangay, lupon, Padre God, in Jesus' name, na hindi po, Lord God, palakasan, kundi, Lord, ang katotohanan ang bumalot sa aming bansa. Maging dito sa probinsya ng Albay, maging sa mga syudad, sa 70 barangays, Lord, iniling ko, Lord, ang bawat probinsya ng bansa, katagpuin mo, Lord, expose lahat, Lord, ang mga bagay na corruption, Padre God, mga palakasan system, mga pag-aabos sa kapangyarihan, isa-isa mo ito, Lord God, iladlad pa yun, isa-isa mo ito, Lord God, o Diyos, ipaiya ang kaaway, Panginoon, na madala po sa genuine repentance ang buong bansa, ang buong probinsya, buong mga syudad, mga municipality, barangays ng bansang Pilipinas. Salamat po, Diyos. Maging itong radio station, pagpalain mo po Sir Alejandro, ang buong family ng spiritual na pagpapala, ang negosyo na pagpalain mo, mga nagpo-programa dito, pagpalain mo sa spiritual, pagpalain mo mga sponsor sa spiritual, na sila po, Diyos, maligtas din po, Panginoon, mga kalwa, sapagat ito po'y parating ka na, Lord. Lord, maratnan mo po, Panginoon, nagbabantay, naghihintay sa inyong mga kaluluwa, Panginoon. Mahal naman mo po, Lord, ang radio station na ito. Mahal naman mo po maging to Sir Jonathan, even the family. Mahal naman mo po ang mga nagpo-programa dito. Mahal na mahal mo, Lord, ang mga nag-watch dito, Panginoon, at nakikinig para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, maganda pong umaga. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko sa mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth, abing mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko,